Hi everyone! Yes, bumalik na ako sa paggawa ng book review and for today's video is something super close to my heart. A book na sobrang nagbago ng pananaw ko sa sarili, sa ibang tao, at sa mundo. This is The Fifth Agreement by Don Miguel Ruiz and Don Jose Ruiz. Kung naghahanap ka ng peace of mind, self-awareness, or parang gusto mong maintindihan kung bakit ka naiirita, nasasaktan, nag-overthink, this book might just open your eyes. Sequel ito sa The Four Agreements, pero kung hindi mo pa nababasa yon, no worries, this one stands alone din. Ang goal niya ay simple pero powerful. Self-mastery, mastering your thoughts, emotions, and beliefs para mabuhay ka ng malaya. It shares 5 simple principles na if i-apply mo, pwedeng totally baguhin yung takbo ng utak at puso mo. Let's dive into the 5 agreements. And habang pinapakinggan nyo ito, tanungin nyo ang sarili nyo, na-apply ko na ba to or kailangan ko pa? The first agreement is be impeccable with your word. Your word is your power. Every time we speak, we create something. Kaya dapat gamitin natin ito sa love, truth, and kindness. Hindi sa paninira sa ibang tao or pag sa self-hate. Gaya ng hindi naman ako magaling or failure ako. Kasi gaya nga ng sabi niya, yung words natin ay powerful. So nakaka-apekto talaga ito sa atin. So just to give you an example, naranasan nyo na ba minsan na sinisisi nyo yung sarili nyo para sa mga maling desisyon na nagawa natin at sobra yung hate na nararamdaman natin sa mga sarili natin na nakaka-apekto na pala ng hindi natin namamalayan. And the second agreement is don't take anything personally. Probably my favorite agreement. Lahat ng ginagawa ng ibang tao, reflection nila. Hindi ikaw, kahit criticism man yan or hate comments sa video mo, it's not really about you. I think lahat tayo ay nag-struggle sa second agreement na to, na don't take anything personally. Like for example, nag-post ka ng video mo sa social media and then may mga taong wala talagang masabing maganda at magbibigay ng negative or pangbabash sa'yo. It's all up to you kung paano mo siya i-handle. Kung masasaktan ka ba doon, kung iti-take mo siya personally. Kasi 'di ba? Sa mundo ngayon, sobrang dali na lang magbitaw ng hate comment, lalo na kung dami account yung gamit mo. So, hindi nyo alam na nakakaapekto siya sa ibang tao. Gaya nga ng ibang tao, di ba? Kinukuha nila yung sarili nilang buhay dahil sobra-sobra yung masasakit na salita na ginagamit or binibigay ng mga tao online. Don't make assumptions. Ayan ang third agreement. Eto, guilty tayong lahat dito. Yung feeling mo, alam mo na iniisip ng tao, o yung hindi ka nagtanong kasi baka masaktan ka sa sagot. Pero most of the time, mali tayo. So, what can we do about this sa don't make assumptions? We better ask questions, clarify, at huwag mag-overthink. So, just to give you an example, halimbawa sa work. So, hindi naman lahat ng mood ng tao ay pare-pareho everyday. Hindi lahat ay masaya, ganyan. So, minsan akala mo na nasungitan ka, akala mo dahil sa iyo, pero hindi mo alam may pinagdadaanan pala yung tao. So, nakakatulong talaga siya, to be honest, kasi ginagawa ko na siya personally, yung wag mag-assume and yung wag i-take personally yung mga bagay-bagay. Sobrang ang gaan niya sa buhay at wala kang dala-dala pag uwi mo ng bahay after work. Do you know why we suffer a lot from yung taking things personally at dun sa making assumption? Because we are Filipinos. Aminin nyo man o hindi, pinalaki talaga tayong people pleaser. Dahil sa dami na nagsakop sa bansa natin, natuto tayong magpakumbaba to the point na ipi-place natin sila para lang walang masabing masama sa atin. And I guess lahat tayo ay may childhood trauma dyan na dapat nating i-heal as we grow older para maging better person tayo. Hindi yun nagtuturo tayo ng tantrums natin sa ibang tao. Kasi hindi natin maintindihan yung nangyayari sa atin sa buhay natin na kung magbabasa ka ng mga book at manonood ka na sa YouTube about traumas, maiintindihan mo kung bakit
kaganon. Kaya kadalasan, pinipili ko na lang intindihin kung bakit ganun yung ugali ng tao. Kasi nai-realize ko, ano kaya yung childhood trauma niya na hindi niya pa nahihil kung bakit ganyan yung attitude niya. And the fourth agreement is always do your best. Importante to kasi hindi everyday pare-pareho ang energy natin. Pero ang mahalaga, kung ano ang kaya mo today, ibigay mo. Hindi perfect, hindi pressure, just your honest best. So again, babalik ako sa ating pagiging Filipino. Medyo malalim to. Well, I guess as Filipinos, lumaki tayong pressured. Pressured sa pag-aaral. Pressured makatapos ng pag-aaral. Bakit? Kasi sasabihin sa atin na ito yung magiging susi para magtagumpay ka sa buhay. Well, totoo naman talaga yon dahil galing tayo sa mahirap na bansa. So, totoo yan. Ngayon, itong nag-abroad ako, na-realize ko, bakit ganito sa ibang bansa? Hindi nila pinapressure yung mga anak nila or yung mga tao. They're just saying, just do whatever you want. Do what makes you happy. Kaya masaya talagang lumabas sa comfort zone mo kasi marami kang taong makikilala, marami kang culture na malalaman na masasabi mo sa sarili mo, it's okay to make mistakes. It's just part of life ng nating mga tao. And I know as well, we suffer from comparison. Growing up, alam natin yan bilang Pilipino, pinagdaanan natin yan. Kaya as much as possible, we are the generation na puputulin na natin yung ganyang cycle. Yung ganyang generational trauma na yan na pinapasa sa atin. Kasi to live a fulfilled life, tama yung sabi nila, do what makes you happy. Walang nakikipagkompetensya sa'yo. Just do it on your own pace. At higit sa lahat, huwag kang ma-pressure dahil ito yung sinasabi ng society. Ganito yung nakikita mo sa social media. No. Alam nyo ba, nakapasok ako sa isang university dito. Nagkaroon ako ng chance to continue my career as a nurse dito sa Finland. So, I just have to study again to get some units para maging registered nurse dito sa Finland. And then I realized, biglang pumasok sa isip ko, is this the path that I really want 5 years from now, 10 years from now? Nagkaroon ako ng mga realization. Then sinabi ko sa sarili ko, no, hindi ito yung path na gusto kong tahakin as I grow older or to continue my nursing career. I said, life is not supposed to be like working lang. I said to myself na marami pa akong pwedeng gawin. Marami pa akong pwedeng subukan. So, bakit ako mananatili sa isang way na yon? Hindi talaga ako yung tao na gagawin yung dahil uso or dahil maraming gumagawa nito or nakikita ko sa social media. No, mas bubutihin kong i-pursue kung ano yung nagpapasaya sa akin, nagbibigay ng peace, and I just surrender to God. His will, not mine. So, whatever makes me happy or kung ano yung mga path na kasama ko si God sa paglalakad ko papunta doon, I will do it. Kapag kasi puro struggles yung nararamdaman mo at hindi ka sumusurrender kay God, that means it's not the path. Kaya ka puro problema or puro pagsubok yung pinagdadaanan mo. Well, I'm not trying to be religious or what, kasi mas importante sa akin yung relationship ko with Jesus Christ, but that's based on my experience lang. So, ayan, share ko lang. And for the last and fifth agreement, be skeptical but learn to listen. Ito yung pinakabago at pinaka-powerful. Question what you hear, even from your own mind. Kasi minsan may mga beliefs tayo na galing sa trauma, galing sa society, at hindi naman talaga totoo. Be skeptical but learn to listen. Pero, open ka pa rin makinig. Hindi lahat ng skepticism ay pagiging sarado ang isip. This agreement teaches you to think with awareness.
Alam nyo, habang binabasa ko tong book na to, ang dami kong aha moments. Mas naging aware ako sa mga reactions ko at mas naging kind ako sa sarili ko. Ito yung klase ng libro na hindi mo kailangan agad tapusin. Kahit one chapter a day or one agreement at a time. Enough na to to shift your mindset. And sobrang simple ng language niya. Hindi preachy, hindi complicated. And if you're in a place na parang nawawala ka or gusto mong maunawaan yung sarili mo ng mas malalim, basahin mo ito, hindi ka magsisisi. Now, I want to ask you, out of the 5 agreements, alin dito ang pinakakailangan mo ngayon? Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and share this video to someone who needs a little reminder today. Remember, be skeptical, but learn to listen.